Ba't ka nga umiyak? Ano yung pinakamahalagang desisyon Ano mo daw siya? Sir. na nagawa? Naglalaro siya ng dalawa. Sabi ko, Yung umalis ka sa inyo, yun yung pinakamahalaga. Yan. Kasi courage yun eh. So, eto, buksan natin ulit. Meron ditong mga sample. Sabi dito, mababaw at simpleng desisyon. Di ba? Yung ano, saan ka kakain. Di ba? Mga ganun. Anong susuotin. Di ba yun yung mga desisyon natin everyday. Tapos, yun yung ginawa mo. Umalis ka sa inyo. Di ba? Naghanap ka ng tao. Si Celine, yung naisip mo, di ba? So, binigyan ka ng knowledge. Tapos dito, mas makabuluhang desisyon. Yung mas level up na. Ang sabi dito, anong trabaho ba ang dapat kong pasukan? Or, pag nag-aaral ka, di ba? Pag matatapos ka na, anong course? Ano ang course na gusto mo, Celine? Pag nakapagtapos ka. Ay, ano yan? Bianca, ano ba yan? Bianca, anong course yung gusto mo? Housekeeping. Ay, talaga? Tsaka, yung pharmacy. Uy, wow. Alam mo, may friend akong pharmacist. Dalawa lang yung friend ko. Si Eloy at saka si Eris. Ayan, yun yung mga pharmacist. Magagaling yun, matatalino yun pagka ganon. So yun, sige, pangarap mo lang yun, walang imposible. Tapos, dito natin, nakakapagbagong buhay na desisyon. Sino? Ay, nakalimutan. Sino ang pakakasalan ko? Ayaw ko muna Ayaw, yan, tama, pass. Hindi, bata ka pa eh. Pag-aaral, okay. So, nandito, sige, basahin mo nga ito, yung pangalawa. yung ano na dyan. Magkaroon. Ngayon, ito, ngayon, gagawa siya. Saan mo? Hindi. Ito. Ngayon, gagawa ka ng desisyon na siguradong may epekto sa iyo ng walang hanggan. Next page. Ayan. So, sabi dito, number 1, unang katotohanan, mahal ka ng Diyos at nais niyang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya, magkaroon ng masagana at makabuluhang buhay kasama siya. Naniniwala ka ba? Mahal ka ng Diyos? O, di ba? Kasi mahal ka ni God kasi binigyan ka ng mga tao. Di ba? Sino na dito yung mga kilala mo sa barangay? Nang gaya-gaya. Dito, sino na mga kilala mo? Anong mga pangalan? Di ba ang daming binigay sa'yo ni God? Si Nanay, di ba si Nanay Ruth? Si Ate Cathy, sino pa? Ang mga kilala mo. Nagmamahal sa'yo. Di ba? Yun yung sinasabi na mahal ka ng Diyos. Diba? Tsaka, ayun, buhay na walang hanggan sa piling niya, magkaroon ng masaganang buhay. Ayun, diba? Nakaalis ka kasi gusto mo maging payapa, yung life mo, maging maayos ka na, diba? Yung pangalawa, kalawang katotohanan, likas na makasalanan ang tao, kaya nawalay siya sa Diyos. Bianca, ikaw ba naniniwala ka na meron ka rin kasalanan? May kasalanan ka na, diba? Diba? Ako, katulad si Ate Lynn, hindi naman ako perfect. So, nagkakamali ako. May kasalanan din ako nagawa. So, ibig sabihin, lahat ng tao makasalanan. Lahat tayo yun. Yung stepmom mo ba yan o mama? Stepmom? Stepmom mo yun, no? Stepmom mo, yung stepfather mo, meron silang nagawang mali, di ba? Lahat tayo merong magagawang mali. Hindi tayo perfecto. Kaya, yung tao at saka Diyos nahiwalay. Yun, sabi dyan, no? Ang lahat ay nagkasala. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan, di ba? Tapos sabi dito, ang kabayaran ng kasalanan ay, ano daw? Kamatayan. O diba, ganun yung hatol sa atin. Kasi nagkasala tayo, dapat tayong mamatay. Ganun siya talaga. Pero alam mo, kahit makasalanan pa rin tayo, meron pa rin ginawang may ginawa pa rin solusyon ang Lord. Ayan, lipat mo.
Dito, sabi dito, may tinukoy na dalawang uri ng kamatayan ang Biblia. Physical na kamatayan, number 1. Number 2, spiritual na kamatayan o walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Ayan. Tapos, kung ang tao ay nawalay sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan, ano ang solusyon sa problema niyang ito? Ano ba ang solusyon natin? Ikaw, anong ginagawa mo, Bianca, para mabawasan yung kasalanan mo? Kasi parang hindi siya Ang galing ng ano, gusto na maging matapang. Maging matapang? Tsaka, kahit nalusan. tsaka tumayo ka na. Ano sabi sa inyo? Tumayo, mag-stand ka. Yun, I mean, stand ka sa pinaniniwalaan mo. Yun, ganon. So, yan, sige, pwede yun. Ayan, sabi dito, madalas daw naiisip ng mga tao, relihiyon. Diba? Sa mga churches. Tapos, mabuting gawa. Ayan, tumutulong. Ito yung mga ganito, nagbibigay ng help. Good works yun. Diba? Tapos, kabutihang asal. Pinipilit natin maging mabuti ng asal natin, magalang tayo, diba? Yung galang tayo. Yun yung mga naisip nating solusyon. Ngunit, iisa lang ang solusyon na galing sa Diyos. Ayan, galing sa Diyos, ha? So, ano kaya yung solusyon na yun? Sige nga, ito, basahin mo nga ito, yung pangatlo. Ikatlo, katotohanan. Si Yesu Cristo na ang Yun, di ba? Si Jesus lamang yun yung nasa drawing, yung may cross. Di ba? Si Jesus. So, di ba kanina yung tao nakahiwalay. Tapos, si Jesus, ngayon may cross na siya sa gitna. Ibig sabihin, si Jesus yung solution, yung bridge natin para makalapit tayo sa God the Father. So, sabi dito, bakit? Ito ay pahayag ng Diyos. Sabi sa 1:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ayan, so walang sinuman. So ibig sabihin, hindi dahil sa religion, hindi sa mabuting gawa, hindi sa mabuting asal, para tayo makalapit tayo sa Diyos, kung hindi dahil kay Jesus Christ. Ayun, so si Jesus Christ lamang. Patunay ang kanyang muling pagkabuhay na siya ay anak ng Diyos, ang Mesiyas at tanging tagapagligtas. Sige, tanungin kita, Bianca, para sa'yo, sino ba si Jesus? anak. Anak? Anak ng Ama. Anak, gadasan. So, pero personal na para sa'yo, sino si Jesus? Sa buhay mo, sino siya? Siya yung yung gabay. Gabay, very good. Nakatingin. Nakatingin. Ayun, tama yun. Alam mo, kaya alam ng Lord, naghirap ka eh. Di ba? Alam niya emotionally, mentally, physically, naghirap ka. Kaya alam mo, binigyan ka niya ng wisdom. Ano ko sa'yo kasi, ang buti ng Lord sa'yo talaga. Alam mo yun, may purpose ang Diyos kung bakit ka napunta dito sa gaya-gaya, bakit mo sila bakit ganito yung sitwasyon mo at susunod may pupuntahan ka, may lugar na magmamahal sa'yo, magpoprotect para sa'yo. Kasi ganun ka kamahal ng Diyos. Diba? Love na love ka ng Diyos. So sabi dito, patunay ang kanyang muling pagkabuhay na ko na pala sa'yo, may pangako siyang buhay na walang hanggan. So, si Jesus is the only Son. Wala siyang kasaganan, pero kailangan niyang pumunta dito sa atin, di ba? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. So, dito, ika-4 na katotohanan, kailangan nating ilagay ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo para tayo'y maligtas. Yan, sabi dito, ang kaligtasan natin ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo. Ayan, so sige nga, basahin mo nga ito sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos
kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang Sino man. Ayan. So, dapat hindi tayo maging boastful kasi kung hindi dahil sa Diyos, di ba? Kung hindi dahil kay Jesus, dapat lahat tayo namatay na. Pero dahil mahal tayo ni God the Father, sinil niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin.